blessed? Tapikin mo siya, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At tapikin mo naman yung sarili mo. Sabihin mo, I am blessed! I am blessed! Amen. So, tuloy pa rin po yung ating tema, God's sovereignty. Ang title po ng ating pag-aaralan, Submission to God Sovereign. So, submission to the sovereign God. So, balik po tayo sa ating scripture. Yung ating pong scripture ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan sa aklat po ng Ecclesiastes o mga ngaral. Sabi diyan, balik po natin sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog. Sabi ng ating Panginoon, o sabi sa aklat po ng mga ngaral, pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. No? Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Wow. And then, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Alam niyo po, noong akin pong binabasa ang aklat ng mga ngaral o aklat ng Ecclesiastes, chapter 7, verse 13 to 14, kamakailan lamang, ako po ay tila baga na mangha o napaisip sa konsepto ng pagtutuwid na ginawa ng Diyos na baluktot. Kung babalikan po natin ang ating scripture, sinasabi po dyan na pag-isipan nating mabuti, sino po yung gumawa ng baluktot? Walang iba kundi ang ating Diyos. Sabi dyan, sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Sabi po dyan, mga kapatid. Kaya nga, nagulat ako. At ako ay namangha at napaisip sa konseptong ating pag-aaralan ngayon, sa scripture na ating pag-aaralan ngayon, ng pagtutuwid na ginawang baluktot ng Diyos. Kaya nga nung aking binabasa ang aklat ng Ecclesiastes, ako po ay tunay na nabigla, mga kapatid, sa konsepto ng pagtutuwid na ginawa ng Diyos na baluktot. Una sa lahat, ano po yung ibig sabihin, mga kapatid, ano po yung ibig sabihin ng sabihing pinili ng Diyos na gawin ang anumang baluktot kaysa tuwid? Sa ating pong pag-aaralan ngayon. Ano po kaya yung ipinararating ng ating Panginoon o ano kaya yung gustong ipaabot ng ating Panginoon sa konsepto ng pagtutuwid na ginawa ng Diyos na baluktot, mga kapatid. At sa akin pong patuloy na pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa konseptong ito, mga kapatid, nakita ko ang iba't ibang posibilidad. Ginagawa ng Diyos na baluktot ang ating buhay sa isang punto o sa isang paraan para tayo ay kanyang ihanda at para tayo ay kanyang sanayin sa papel na kanyang plano sa bawat isa sa atin. Ang mga bagay na baluktot ay ang mga pangyayari sa ating buhay. Mga bagay-bagay na dumarating na bigla na lamang nating nararanasan. Mga bagay-bagay na kung saan tila baga hindi natin alam na meron palang mangyayari o bigla na lamang darating sa ating mga buhay. Ito yung mga bagay na baluktot na kung saan ay ang pangyayari sa buhay natin na pumipigil sa ating mga hilig o ating mga nais. Ang mga paghihirap na nararanasan natin sa ating mga buhay na hindi natin mababago. Ang mga bagay na baluktot ay ang mga bagay na hindi tayo minsan komportable. Mga kapatid, mga bagay na kung saan
nagpapahirap sa atin, mga bagay na kung saan masakit o hindi gumagana sa paraang gusto natin. Ang mga bagay na baluktot ay ang mga bagay na hindi tayo talaga nabibigyan ng kaligayahan o kagalakan sa bawat isa. At ito po pala yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating scripture ngayon. Sabi niya, pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Ibig palang sabihin, mga kapatid, yung mga bagay-bagay na mga pangyayari, problema, pagsubok na ating mga nararanasan, kahirapan man yan, kabigatan man yan, sakit at karamdaman na nararanasan natin, ay yan po ay patuloy na inaalaw ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Amen. Ibig palang sabihin, ito pala ay tunay at magaganap sa buhay ng bawat isa. Na kung saan, hindi natin pwedeng hadlagan, hindi natin pwedeng baguhin, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng sagot sa lahat. Mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, ano kaya ito? Ano kaya itong aklat ng mga ngaaral na sinasabi sa chapter 7, verse 13 to 14? Ito pala yung gustong iparating ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay higit sa lahat. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang ating Diyos ay walang kapantay. Ang ating Diyos ay walang katulad. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Mga kapatid. Kaya hindi nga natin dapat questionin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Minsan, Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, bakit mo hinayaan nangyari sa akin to? Tuwing linggo nagsisimba ako, may Bible study pa ako, may prayer meeting pa ako. Pero bakit ganun, Lord? Dumarating pa rin yung pagkakataon na tila baga, nahihirapan ako. Mga kapatid, ito pala yung sinasabi ng ating Panginoon ng mga bagay-bagay na kanyang binaluktot. Ibig pa naman sabihin, ito pala ay kanyang inaalaw. Masyadong matalino ang Diyos, mga kapatid, para siya ay magkamali. Amen? Napakatalino ng ating Panginoon para siya ay magkamali, para siya ay sumablay, o para siya ay mag-fail sa lahat ng kanyang mga ginagawa, o sa lahat ng kanyang mga iniisip. Mga kapatid, kaya kapag hindi mo maintindihan, kapag hindi mo makita ang kanyang plano, kapag hindi mo masubaybayan ng kanyang kamay, magtiwala sa puso, in our heart. Si Haring Solomon ay nagbahagi tungkol sa kanyang naobserbahan na walang kabuluhan ng buhay ng tao na hindi kumikilala sa Diyos. Mga kapatid, ibig palang sabihin na kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya na kung ikaw ay isang Kristiyano na hindi mo pa tunay na nakikilala, yung intimate relation mo sa ating Panginoon ay ganoon na lamang, talagang hindi ka talaga nakakonect sa ating Panginoon. Paano mo malalaman yung kanyang tunay na plano sa buhay ng bawat isa sa atin? Paano mo mauunawaan yung kanyang mga nais na gawin sa buhay mo? Mga kapatid, bagamat ang ating Panginoon ay meron namang mga dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi ni Haring Solomon na nagbahagi, na obserbahan niya na walang kabuluhan ang buhay ng tao na hindi kumikilala sa Diyos. Marami siyang mga katanungan na hindi masasagot dahil ang Diyos lamang ang may sagot sa lahat ng katanungan. Amen? Minsan, hindi natin alam. Tila baga wala ng pag-asa. Tila baga down na tayo. Baksak na tayo. Mga kapatid, pero ang Diyos, alam niya kung paano kanya itataas. Alam ng Diyos kung paano niya hawin ang lahat ng mga bagay na yan na gumagambala, nagpapahirap sa iyong buhay. Ginagawa niyang baluktot ang ating buhay. Hindi para tayo ay takutin, hindi para tayo ay pahirapan, o hindi para tayo ay sanayin at ihanda sa papel ng kanyang plano sa bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, ating pong tuklasin ang mga ginawa ng ating Panginoon. Ano ba ang mga bagay-bagay na talagang makikita natin na higit sa lahat ang ating Panginoon? Number 1, consider the wisdom of God.
Isipin mo na lang ang karunungan ng ating Panginoon sa simula pa lamang, mga kapatid. Kung titignan natin ang Genesis, nilikha niya ang langit at lupa. Lumikha siya ng dagat, ng lahat ng mga bagay na nakikita natin. Ganoon kagrabe, ganoon katindi ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung mga ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang karunungan, pagsamasamahin man ang lahat ng eksperto dito sa mundong ating ginagalawan, pagsamasamahin man ang lahat ng scholar, wala pa rin makakahigit sa karunungan ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay higit sa lahat, mga kapatid. Yung karunungan niya, grabe. Yung karunungan niya, walang katulad. Yung karunungan niya, walang kapantay. Kaya nga sabi diyan, consider the wisdom of God. Isaalang-alang ang karunungan ng Diyos. Isipin mo, yung karunungan ng Diyos. Bigyan mo ng halaga yung karunungan ng Diyos. Sapagkat ang tao ay may limitasyon, pero ang Diyos walang limitasyon, mga kapatid. Sabi diyan, consider that no one should criticize the wisdom of God. Dapat hindi natin kinikriticize ang karunungan ng ating Panginoon. Mga kapatid, isipin na walang sino man ang dapat pumuna sa karunungan ng Diyos. Ngayon, mga naglalabasan ngayon, marami na, mga kapatid, na talagang gusto nila, malampasan pa nila, pero no, walang makakalampas sa ating Panginoon. Walang makakahigit sa karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa Ecclesiastes, chapter 6, verse 12, ano po yung sabi diyan? Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Wow. Sino nga bang nakakaalam? Kay lakas-lakas ngayon, bukas makalawa, mapapansin mo, wala na. Nabubuhay ngayon, aktibo sa simbahan, ginagamit ng simbahan, pero mababalitaan mo na siya ay nawala na. Sino nakakaalam, mga kapatid? Gamitin mo man ang iyong kayamanan, pwede mong i-extend ang iyong buhay. Pero pag sinabi ng Diyos na hanggang dyan na lang ang iyong buhay, wala ka nang magagawa. Mga kapatid, ang Diyos ang may control ng ating buhay. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating bukas. Kaya nga sabi niya dyan, na parang anino, di ba? Na parang aninong mawawala, mga kapatid. At pagkatapos, ay mawawalan tulad ng anino. Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Anyone, mga kapatid? Ikaw ba ay tunay na makakarating doon sa ating buhay na walang hanggan? Mga kapatid, alam mo ba? Alam mo ba kung ano ang katayuan mo sa harapan ng ating Panginoon na sa pagharap mo sa Kanya? Tinanong ka ng ating Panginoon? Ano ang mga i-report mo sa Kanya? Ano yung mga natapos mo? Ano yung mga accomplishment mo sa Kanya? Mga kapatid, may nagawa ba tayo bilang Kanyang mga tinawag? Bilang mga disipulo ng ating Panginoon? Hindi Kanya tinawag para taga-upo lamang. Hindi Kanya tinawag para tagapakinig lamang. May dakilang plano sa buhay natin ang ating Panginoon sa bawat isa. Kaya ka nariyan ngayon. Ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya ang pumili sa iyo, na alam niya na may nakita siya sa iyo. Pero mga kapatid, ito ba ay nagagawa natin? Na ibibigay ba natin yung oras natin at panahon sa Kanya? Amen? Hindi ko kayo kilala. Kilala ko lang kayo sa pangalan, pero si Lord, kilala tayo. Kilala niya tayo at alam niya kung ano ang buhay natin. Kaya nga, sinasabi diyan, sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyari pagkamatay niya? Amen? So dapat maging handa po tayo sa lahat ng ating gagawin. Amen? Amen po? Pwede ba natin balakbakan na malakas ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! Praise the Lord! Consider the wisdom of God. And then yung pangalawa, consider the works of God. Yan. Di ba? Isipin mo yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Isipin mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Napakaraming tao ngayon na naghahanap ng kaligtasan, pero isa ka, pribileyo.
Napakalaking pribilehiyo na ikaw ay makita, na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya minsan nakakalungkot na tila baga atin-atin lang tayo. Na tila baga kapag nandito tayo, makita ka lang, okay, umating ka na. Pero hindi ganun ang hinahanap ng ating Panginoon. Kailangan continue. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Walang bakasyon. Amen? Walang day off sa ating Panginoon. Mga kapatid, kaya nga, dapat ginagawa natin ito. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi natin alam kung ano ang bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang kaaway ay patuloy na nagdo-double time. So dapat kung nagdo-double time ang kalaban, dapat tayo din ganun. Mas higitan pa natin yung ginagawa ng kaaway. Hahayaan ba natin na yung ating mga mahal sa buhay ay hindi natin makasama pag umakyat tayo sa langit? Gusto ba natin na makita natin yung ating mga mahal sa buhay na umiiyak, nagmamakaawa, na gusto nilang mawala doon? Mga kapatid, sayang ang mga pagkakataon. Hanggat malakas, ibigay na natin yung the best natin sa ating Panginoon. Amen ba? Kailan ka ba maglilingkod sa ating Panginoon kapag hindi mo na kayang buhatin yung isang timbang tubig na may laman? Ugod-ugod ka na, hirap-hirap ka na. Kailan ka ba maglilingkod sa ating Panginoon kapag nakahinga ka na sa banig na karamdaman? Hanggat malakas, hanggat sinusustain ng ating Lord, yung kalakasan sa buhay ng bawat isa, ibigay mo na yung the best mo sa ating Panginoon. Amen ba? Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Di ba yung itinuro ni Pastora, walang mahirap sa ating Panginoon. Lahat kinakaya. Kung nasa Panginoon ka. Kung yung konektado ka parati sa ating Panginoon, parati ka naka-align sa Kanya. Paano kung malayo ka na? Yung battery mo ay iilan-ilan na lang, 10% na lang. Mahina rin, di ba, mga kapatid? Kaya nga dapat, iniisip natin, kinoconsider natin yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lamang yung sarili natin. Minsan kasi parating yung sarili natin ang ating iniisip. Isipin naman natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Umawi tayo kanina. How great is our God, di ba? Dakila ka, O Diyos, di ba? Walang katulad ang ating Panginoon. So dapat, yun yung iniisip natin, Lord, dakila ka, may tinanggap man o wala, magpupuri ako sa iyo. May tinanggap man o wala, sasamba ako sa iyo. May tinanggap man o wala, magpapasalamat ako sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad sa aming mga buhay. Amen? Minsan ang tao nakatingin sa material na bagay, wala eh. Parang ang hirap. No? Ang hirap magpuri sa ating Panginoon. Walang blessing? No. Araw-araw meron tayong pagpapala. Nung ginising ka na sa umaga, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Amen. Di ba? Yung iba nga natulog lang, hindi na nagising. Pero ikaw, patuloy na ginigising ng ating Panginoon. Pinapaypayan ka pa sa magdamag. Di ba? Iniingatan ka, ginagabayan ka. Ganoon, kagrabe. Huwag mong tignan yung material na bagay. Tignan mo yung ginagawa ng ating Panginoon sa iyong buhay. Di ba mga kapatid? Walang blessing. Yung pinagpe-pray ko kay Lord, ang tagal na, hindi inaano eh. Hindi ako nakasama sa sa promotion. Hindi nadagdagan yung sahod ko. Ano kung hindi nadagdagan? Bakit? Sila ba employer mo? Ang employer mo, si Lord. Ginagamit lamang na daluyan yung mga employer mo na bilang pagpapala. Pero ang ating employer, tayo ng mga mananampalataya, si Lord. Si Lord ang magpo-promote sa iyo. Si Lord ang magbibigay, ang magdadagdag ng sahod mo. Mga kapatid, yun yung dapat na tinitignan natin, yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? At pangatlo, God. Hallelujah. Yan. Di ba? Yung pangatlo, ano yung sabi dyan? Consider the will of God. Isaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Isinasaalang-alang ba natin? O yung kalooban natin, ang parati nating isinasaalang-alang? Lord, maiintindihan mo naman ako, hindi mo na ako sasamba sa iyo.
Dito muna ako sa bahay. Marami kong ginagawa. Napagod ako kagabi. Naimbita ako sa birthday. Nag-video okay kami. Anong oras na kami natulog? Kaya Lord, pass muna ako. Di ba? Dumarating ba yung pagkakataon na ganon? Mga kapatid? Wala, ano? Alam ko sa J-Brim lahat. Hindi gumagawa ng mga ganon. Amen. Kaya, pag araw ng linggo, alam ko ang mga taga J-Brim family dito sa Regalado, araw bago dumating yung araw ng linggo, excited na. No? Di ba? Amen ba? Excited saan? Amen. Di ba? Excited tayo na magpuri sa ating Panginoon. Kaya kailangan isipin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kung ano yung nais niya. Lord, ano ba yung kalooban mo sa araw ng linggo? Gusto ko kasi mapangiti kita. Gusto ko kasi mapasaya kita. Gusto ko yung gagawin ko, maluwalhati kita. Ano ba yung kalooban mo, Lord? Sabihin mo nga sa akin, bulong mo nga sa akin. Dapat ganun, inaalam natin. Para pagpunta natin dito, preparado ka na. Alam mo na yung gagawin mo. Hindi na sasabihin ng worship leader na itaas natin ang ating mga kamay. Umawi tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag alam mo yung kalooban ng ating Panginoon, gagawin mo na kagad pagdating mo rito. Hallelujah? Hallelujah? Amen. Praise the Lord. Diba? Dapat ganon. Sinasamantala natin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Bakit hindi ba kalooban ng ating Panginoon tong araw ng linggo na to? Kalooban niya to. Sabi niya, binigyan ko kayo ng 6 na araw para gawin ang lahat ng mga bagay sa inyo. Yung isang araw, ibigay niyo sa akin. Eh mamaya nga, magtatakbuhan na pagkatapos na ng gawain. Di ba? Kanya-kanya na, di ba? Eh ang kalooban ng ating Panginoon, bago tayo umalis, linisin muna natin yung kanyang santuaryo. Amen ba? Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo na magliligpit ng bangko. Hindi lamang yung kapatid natin na si ate, ang parating naiiwan, nagmamap dyan, naglilinis ng bangko, samahan naman natin siya. Dahil yun din yung kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos natutuwa na ang kanyang mga anak ay sama-samang naglilinis, nagtutulungan. Amen? Kaya ba natin yon? O mamaya, sarado natin yung gate, wala mo nang lalabas. Di ba? Yun yung mga kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nakuha mo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, hindi mo pa ibinubuka ang iyong mga labi. Alam niya na kung ano ang iyong hihingin. Kahit di ka na magsalita sa ating Panginoon. Kasi nga, napangiti mo siya. Naluwalhati mo siya. Napasaya mo siya. Eh tayo nga, ng mga magulang, kapag napapasaya tayo ng ating mga anak, kahit hindi sila magsabi, pag may nakita kang gusto mong ibigay sa kanya, nakita mo sa isang supermarket, binibili mo, binibigay mo sa kanya. How much more ang ating Diyos na buhay kapag napangiti natin? Diba? Gusto ba natin mapangiti ang ating Panginoon? Gusto ba natin mapasaya ang ating Panginoon? Gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Kalabitin mo siya. Sabi mo, Brad, sis, gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mo parehong ipinadadala ng Diyos. Ibig palang sabihin, di ba? Totoo nga, na wala naman puro blessing lang. Siyempre, meron din namang mga kahirapan. May mga problema din naman. Lahat naman tayo dumaranas ng mga problema, pagsubok, pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Inaalaw ng ating Panginoon yan. Sabi niya, ginagawa niyang baluktot ang buhay ng tao. Hindi para ikaw ay saktan. Hindi para ikaw ay takutin. Hindi para ikaw ay pahirapan. Kung hindi, para ikaw ay ihanda at kanyang sanayin sa planong papel na gusto niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. So yan, mga kapatid, yung tatlo. No? Okay ba? Yung tatlo na puntos na ibinigay para makilala natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kala nyo, tapos na? Ano pa lang yan? Panimula. Ito na yung mga bagay-bagay naman na i-apply natin sa ating mga buhay. Dahil ano yung title natin? Submission to Sovereign God.
Ito ngayon yung gagawin natin kung paano tayo magsasubmit sa Diyos. Diba? Since God knows everything, we must submit ourselves to Him to be satisfied in life. Sabi diyan, dahil alam ng Diyos ang lahat ng dapat nating isuko ang ating sarili sa Kanya upang masiyahan sa buhay. Number 1, submit na, supplicate to God. Mga kapatid, kapag sinabing supplicate to God, ano po yung ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, ikaw ay magsusumamo sa Diyos. No? Kumbaga, parang nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pray according to God's purpose. Sabi diyan sa Santiago chapter 4 verse 1 to 3, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Yeah? Hello, mga kapatid. Sabi diyan, and then, verse 2, mayroong kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Mayroong kayong ninanasa, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At verse 3, sabi niya, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito pala yung dapat nating ginagawa. Na kung saan alam ng Diyos o alam ng ating Panginoon kung ano yung ating mga dinidesire sa ating mga buhay. Maaring itago mo yan sa iyong leader, maaring itago mo yan sa iyong pastora o sa iyong pastor, pero ang Diyos ay nakakaalam kung ano yung mga bagay-bagay na dinidesire. Yan ba ay talagang layunin ng ating Panginoon? Kaya nga, dapat tayo ngayon ay nagsusumamo sa ating Panginoon. Nananalangin tayo ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga sabi ni James, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Ibig sabihin, meron ka palang inner desire. Mga kapatid, no? Meron ka palang hinanakit sa loob. Nasa loob ka nga ng simbahan, hindi mo maipakita na ikaw ay galit kay kapatid, na ikaw ay talagang asar na asar sa kanya, pero deep inside, kapag nakikita mo siya, para bang andyan na talaga. Tumataas na naman yung blood pressure mo. Para bang stress ka na naman. Nakita ko na naman siya. Yung para bang ganon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Meron ba dito noon? So, ibig sabihin, alam pala ng ating Panginoon, mga kapatid, yung dinidesire mo. Kapag nakita mo siya, hindi mo siya magawan physically o anong mga aksyon yung magawa mo sa kanya, di ba? Kasi nga, andyan si pastor eh. Sa loob ng simbahan, kailangan mabait ka. Di ba? Ang bait-bait mo sa simbahan. Po, mamano ka pa, di ba? Ganyan. Ginagawa natin. No? Pero deep inside, kalooban mo, alam pala ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, supplicate to God. Magsumamo sa Diyos. Pray according to God's purpose. Manalangin ayon sa layunin. Kaya pala minsan, yung pinapanalangin natin ay hindi natin makuha-kuha. O hindi natin matanggap-tanggap. Sabi sa verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Ibig palang sabihin, hindi align, hindi will ng ating Panginoon yung iyong hinihingi. Di ba? Kasi sinasabi mo sa ating Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng gwapo.
Hindi naman pala. Yun ang kalooban ng ating Panginoon. Anak, hindi naman kita bibigyan ng masyadong gwapo. Katamtaman lang. Kasi pag gwapo yan, baka mamaya magbago yan. Di ba? Yung mga ganon. Kailangan layunin ng ating Panginoon. Amen ba? Amen ba? Amen. Praise the Lord. At pangalawa, undermine your pride. Yan. Yung may mga pride dyan. Hello? Yung may mga fried chicken dyan. Di ba? Ano yung sabi? Sirain ang iyong pride. Kailangan, wala nang pride. Pagdating sa simbahan, pagdating sa mga magkakapatiran, kasi minsan ito yung pride minsan, ay bakit ako sasama dyan? Sino ba sila? Di ba? Mga kapatid, sa loob ng simbahan, lahat tayo pantay-pantay. Amen ba? Sa loob ng simbahan, lahat tayo pantay-pantay. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Meron lamang inilalagay ang ating Panginoon ng mga pastor, leader ng simbahan para ang simbahan ay maging maayos. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya ng magulo. Pero sa paningin ng ating Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Kaya mo ba sumigaw ng hallelujah sa ating Diyos na buhay? Kaya ba nating isigaw yung hallelujah umaabot hanggang SM? Bakit biglang natigil? Di ba? Ibigay mo yung the best mo sa ating Panginoon. Kapag sinabing sumigaw tayo ng hallelujah, hindi mapapatid ang litid mo kahil kalooban ng ating Panginoon yon. Amen? Sumigaw tayo ng hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo ang sarili mo. Biniles ka na ng ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Sabi diyan, undermine your pride. Sirain ang iyong pride. Humble yourself to be helped by God. Magpakumbaba para matulungan ng Diyos. Minsan nagmamalaki kasi ang tao di ba? Ang tao madalas nagmamalaki sa ating Panginoon. Amen ba? Kahit mananampalataya, minsan nangyayari sa atin yon. Walang exempted. Kapag alam ko na yan. Naano ko yan, napagdaanan ko na yan. Tapos na ako dyan, alam ko na yan. Yung mga ganun ba? Dahil alam niya. Pero dapat hindi ganun. Ano man, mga kapatid, ano man yung dumating sa atin, parati tayong magpapakumbaba sa ating Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Wala akong magagawa kung wala ka. Hindi ko kaya kung sa sarili ko lamang. Kaya Lord, binababa ko yung aking sarili sa iyong harapan. Alam ko na ikaw ang Diyos na higit sa lahat. Ikaw ang Diyos na walang katulad sa aking buhay. Dapat, ganun po yung ginagawa natin sa ating Diyos. Ibinababa natin at siya yung ating itinataas. Kasi minsan, kapag okay, kaya naman, nalulutas, nakakalimutan natin ang ating Diyos. Pero kapag grabe na, meron ng tapik-tapik, pinapalo na ng ating Panginoon, doon ka palang lalapit. No? Iiyak-iyak na, Lord, tulungan mo ko. Doon pa lang tayo hingi sa Kanya ng tulong. Ano man ang mangyari, maliit man yan o malaki, kaya man natin yan parati ating ini-involve ang ating Panginoon. Amen? Amen ba? So dapat ganon. Ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Inaalis natin yung ating pride. Mga kapatid, hindi tinitignan ng ating Panginoon kung ano yung natapos mo, anong edukasyon ka, natapos, kung professional ka man. Ang tinitignan ng Diyos kung papaano ka nagpapakumbaba sa Kanya. Kung papaano mo ibinababa ang iyong sarili sa Kanyang harapan. Mga kapatid, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, ang nagpapakumbaba ay Kanyang itinataas. At ang nagmamataas ay Kanyang binabaksak. Ayaw naman natin bumaksak. Gusto natin ay tayo ay Kanyang itaas. Tayo ay Kanyang pagpalain. Tayo ay Kanyang i-bless sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya patuloy nating gawin na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Amen? Mga kapatid, kapag ginawa mo yan sa ating Panginoon, kaya ni Lord na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Diba?
Sa opisina nyo, sa trabaho nyo, isa ka lamang na manggagawang low profile, parati ka nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Nakita ng ating Panginoon yan. Ang anak kong to, sipag-sipag. Ang anak kong to, grabe talaga. Natutuwa ako dito, kapatid. Kayang hipuin ng ating Panginoon yung puso ng iyong boss, ng iyong manager. One day, tatawagin ka na lang. Eto na yung papel mo. Eto na yung promotion mo. Kung dati nagmamap ka, ngayon nasa opisina ka na, pasulat-sulat ka na, may aircon ka pa. Ang dami pang mga tao. Amen? Gusto ba natin yon? Luwalhatiin natin at magpakumabasa tayo sa ating Diyos na buhay. Amen ba, mga kapatid? Napakasarap, mga kapatid, kapag ibinababa natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Undermine your pride. S-U, and then, ano yung susunod? Letter M. Ano yung M? M ba? Submit. Letter B. Beware of Satan's deception. Ito naman. Beware of Satan's deception. Mag-ingat sa panlilinlang ni Satanas. Submission to God prevent us to be deceived by the devil. Ang pagpapasakop sa Diyos ay humahad lang sa atin na manlinlang ng diablo. Minsan hindi natin alam, mga kapatid, nadadaya na tayo ng kaaway. Minsan hindi natin alam, nakaka-penetrate na pala ang kaaway sa buhay natin. Akala natin tama pa yung ating ginagawa. Akala natin naka-align pa tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Akala natin na nag-glorify pa natin ang ating Panginoon. Pero deep inside pala, ang kaaway pala ay nakakapasok na sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, mag-ingat sa panlilinlang ni Satanas. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Baka. Di ba, mga kapatid? So, dapat maging aware tayo. Bago tayo magdesisyon, bago tayo kumilos, Lord, kalooban mo ba to? Kasi ito yung, nagpe-pray ako kanina, biglang may nag-quicken sa aking isipan. Lord, nananalangin ako kanina, ito yung sinasabi. So dapat, mga kapatid, inaalam natin kung kalooban. Kasi baka mamaya, pasok tayo ng pasok, hindi natin alam, kalooban na pala ng kaaway. So paano natin malalaman ngayon kung kalooban ng ating Panginoon? Yung inilalagay sa ating kaisipan, nagagawin natin. Mga kapatid, so dapat merong Word of God. Dapat naka-align sa salita ng ating Panginoon. Kung meron nun, sigurado yon, will ng ating Panginoon yon. Pero kung wala, mga kapatid, maghinay-hinay po tayo. So kailangan maging aware tayo sa ginagawa ng kaaway. Ang kaaway po ay maaring hindi makalapit sa atin. Katulad ngayon, dito sa pagtitipon-tipon natin, maaring hindi siya makalapit sa atin, pero ang kaaway po ay nagpapalipad yan ng mga sibat inilalagay sa ating kaisipan. Kaya baka mamaya, yung iba dyan, nakaka-penetrate ng kaaway. Mga kapatid, yung iba dyan nilalagay, si pastor, ang tagal mag-preach niyan. Tingnan, kung ano na yung nilalagay sa isipan. Sige na, bigla ka nang maiinip. So dapat, hindi ganon. Kapag ganon, mga kapatid, ay dapat ay nagiging aware tayo. Kaaway na yon. Amen ba? Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Kaya nga, sabi diyan, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Paano hindi natin nilalabanan ng diablo? Minsan nga, ini-entertain pa natin eh. Amen ba? No? Especially sa cellphone, di ba, mga kapatid? Kunyari pa, no? Scroll lang ganyan. Tapos biglang may pinakita, may nag-plus dyan. Nag-isip ka ngayon, wow. Ayan, no? Kapag nag-iisa ka na, di ba? Alam ba kung ano yung ginagawa mo? Papasok na yung kaaway dyan. Nakita niya. Tapos bigla mo ngayon pinlay. Nasilo ka na ngayon ng kaaway. Nadaya ka na ngayon ng kaaway. Naka-penetrate na ngayon ng kaaway sa'yo. Sasabihin ng kaaway, diyan ka pala mahina, Yan pala yung kahinaan mo, Sa susunod, magbibigay na naman siya
magpapadala na naman siya. So, pindot ka na lang ng pindot, play ka na ng play. Ibig sabihin, nadaya ka na ng kaaway, nalinlang ka na ng kaaway. So, kapag ganoon, mga kapatid, nire-rebuke kagad natin. Sa isipan pa lang, hindi na natin ine-entertain. Amen ba? Kasi pagka pumasok sa isipan, pumunta sa puso, gagawin na natin yan, mga kapatid. Kaya sa isipan pa lang, kung ano yung nilalagay ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin, wag nating entertainin. Ay, hindi ako papayag. Lumayas ka in the name of Jesus. No? Hindi natin dapat ine-entertain yung mga nilalagay ng kaaway sa ating mga kaisipan. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Kaya nga, yung kwento nga may kwento. Si pastor, nakahulog ng wallet. Nakahulog niyang ganyan yung wallet. Wallet yan, may lamang pera. Tapos na siyang mag-preach, nakita mo ngayon. Ano kaya, kukunin ko to? Hindi. Ayun ang kaaway. Sabi nung kaaway, kunin mo! Blessing yan! Sabi nung kaaway, di ba? Blessing yan, kailangan mo ngayon, di ba? Di ba, malapit na mag-due date? Di ba? Malapit na dumating yung due date, di ba? Magbabayad ka na ng ilaw, magbabayad ka na ng tubig, wala ka pa, kapos ka pa sa budget, may ipinakita. Sabi nung kaaway, kunin mo na, pagpapala yan, blessing yan. Nagtalo na ngayon sa isipan mo. Ano yung gagawin mo? Nanaig yung sinasabi ng kaaway, kinuha mo ngayon. Tama ba yun, mga kapatid? Ibig sabihin, nakapenetrate ngayon yung kaaway sa'yo. Nalilang ka na niya. So, ibig sabihin, kinuha mo yung wallet, binalik mo dapat kay pastor. So, yun yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi dalawa yung umaano sa isipan mo. Yung sinasabi, wag mong kunin. Sabi naman ng kaaway, kunin mo, blessing yan, pagpapala yan. So, dapat, bilang mga mananampalataya, nagiging aware tayo sa ating mga ginagawa. Kahit maliit na bagay, ay ballpen lang to. Hindi naman mapapansin sa opisina to. Ay papel lang to, hindi naman mapapansin to. Maliit o malaki, kasalanan pa rin sa mata ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat maging aware. Kasi pag nag-umpisa ka sa maliit, susunod niyan, hindi na ballpen kukunin mo. Susunod niyan, yung mga kukumban, pagkatapos ng kukumban, baka mamaya inuwi mo na yung computer ng opisina nyo. Di ba? Ay, hindi na ginagamit to. Okay na to, hindi naman mapapansin. Okay lang to. So dapat, mga kapatid, magiging aware tayo sa mga ganoong bagay. Mag-ingat tayo sa ginagawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging aware tayo. So dapat, bago natin gawin yung mga inilalagay ng kaaway, mag-isip muna tayo. Ito ba? Kalooban ba ng Panginoon ito? So yun yung pagsasubmit natin ngayon sa ating Diyos. Ibig sabihin, hindi natin pinapayagan at tayo ay nagsasubmit sa ating Panginoon, ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi, submit to sovereign God. Si Lord naman ang nakakaalam ng lahat. And sumunod, mind the purity of your heart. Isipin ang kadalisayan ng iyong puso. Sabi sa Santiago 4:8-9, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Malinaw ha? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Paano kung hindi tayo lumalapit? Hindi nga tayo nakakapanalangin sa ating Panginoon. Paano natin malalaman yung kalooban ng ating Panginoon? Paano natin ngayon magagawa o mapapasaya ang ating Panginoon, mga kapatid? So sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Tingnan mo yung kamay mo, baka marumi yan. Literal ba, hugasan natin ang ating mga kamay? Mga kapatid, no. No? Hindi. Ano yung hugasan natin? Dapat yung mga kasalanan natin, mga kapatid. Hindi na tayo, itong kamay natin ay hindi na natin ginagamit sa masasamang bagay, mga kapatid. Hallelujah. And then, sabi diyan, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng inyong isip. So dapat pala, mga kapatid, ito yung pagsasubmit natin sa ating Panginoon na kung saan
kayong mga linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bagong isip. Meron pa ba dito noon? Sa J-Brim na pabago-bago ng isip, na nalangin ka ngayon. Lord, naniniwala ako, ikaw ang Diyos na magpo-provide. Lord, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na magpapagaling ng aking sakit at karamdaman. Lord, alam ko na pinagaling mo na ako dahil kangina naranasan ko ang iyong presensya, ang iyong kalayaan. Sabi mong ganon. Tapos, paglabas mo dito, sa apat na sulok ng kwartong ito, wala na naman, andong ka na naman, iniinda mo na naman yung sakit mo. So dapat mga kapatid, kapag tayo ay sumampalataya, hindi na dapat pabago-bago yung ating isipan. Amen ba? Tunay tayong manampalataya sa ating Diyos na buhay. Wala namang imposible sa Kanya, meron ba? Wala. Mga kapatid, kaya niyang gawin. Meron kang dinaranas ngayon, sakit at karamdaman, kaya niyang hawiin yan. Kaya niyang pagalingin. Kaya nga, ang gagawin lamang natin ay lumapit tayo sa Kanya. Tayo ay patuloy na makipagniig. Tayo ay patuloy na makipag-connect sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. And then, yung sumunod, mga kapatid, ano yung sumunod? Incline to God's plan. Incline to God's plan. So, ibig sabihin, nakakiling sa plano ng Diyos. So, dapat yung mga ginagawa natin ay naka-align, mga kapatid, naka-align. Ibig sabihin, talagang nakakonect sa plano ng ating Diyos. Minsan kasi, yung meron nang ibinibigay ang ating Panginoon, nangungusap na siya sa iyo, sinasabi niya na sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Minsan, yung sarili pa rin natin ang ating sinusunod. Kaya nga, sabi diyan, sa James 4:13-14, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Number 14, sabi niya, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumitaw at good. At agad ay mawawala. So ibig palang sabihin, yung lahat ng ating mga gagawin, yung ating mga pinaplano, mga kapatid, ay dapat ay nakakiling sa ating Diyos na buhay. Will dapat ng ating Panginoon. Kalooban dapat. So dapat, bago tayo kumilos, bago natin gawin yung ating mga adhikain sa ating buhay, yung mga plano natin, yung mga layunin natin, Lord, ikaw na po bahala na magbigay ng katugunan. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. So dapat mga kapatid, ito yung paraan. Ibig sabihin, nagsasubmit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa ating Diyos na buhay. Yung Diyos na ating sinasamba. Amen? Kaya ba nating magpasakop sa ating Diyos? Amen. Kala ko, no, amen. Kaya natin yan. Gawin natin. Mahirap, pero kailangan natin gawin kasi si Lord yung nakakaalam ng lahat sa kasagutan. Siya lamang. Maaring hindi natin alam sa umpisa, pero kapag tayo ay nagpasakop, nagsubmit sa ating Panginoon, wow, grabe ang gagawin ng ating Panginoon. Mag-submit lamang tayo sa Kanya. And then, yung uli, trust God's timing. Wow. Ito minsan mabilis tayong magdesisyon dito. Hindi natin inaantay yung panahon ng ating Panginoon. Yung oras ng ating Panginoon. Hindi natin inaantay. Anong sabi diyan? Magtiwala sa timing ng Diyos. God makes all things beautiful in His time. Ginagawang maganda ng Diyos ang lahat ng bagay sa Kanyang panahon. Dapat pala yung parating timetable ng ating Panginoon. Gaano man katagal yan? 3 taon, 5 taon, wala pa rin nangyayari. Tuloy lang. Huwag kang bibitaw. Huwag kang pabago-bago ng iyong isipan. Kasi minsan ang tao mainipin. Amen ba? Madaling mainip. Mga ilang buwan pa lang na ipinapanalangin hanggang ngayon.
Wala pa rin. Wala na. Bumibitaw na. Pero ano yung sinasabi dyan? Trust God. Magtiwala ka sa oras ng ating Panginoon. Yung timing ng ating Panginoon. Maaring nadidelay lang. Sa Lord naman, mga kapatid, walang no na kasagutan. Walang no. Yes and wait. Maghintay. Maaring merong mga prayer tayong natutugunan kagad, pero merong mga prayer na matagal, baka inaayos pa ni Lord yung puso mo. Amen? Amen? Maaring nananalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para pag nagsisimba ako dito sa Regalado, may sasakyan ako. No? Ang tagal-tagal mo nang ipinapanalangin. Hanggang ngayon, di pa rin tinutugunan. Sabi ni Lord, hindi muna kita bibigyan ng sasakyan. Ang ibibigay ko muna sa iyo, lupa't bahay para meron kang garahe ng iyong sasakyan. Di ba? Yung pala yung plano niya. Para kapag meron ka ng lupa't bahay, meron ka ng gagarahihan ng iyong sasakyan. May sasakyan ka nga, wala ka namang garahe. So inuna ni Lord yung garahe. Di ba? So yun yung karunungan ng ating Panginoon. So wag tayong madali doon sa mga matagal lang merong mga ipinapanalangin dyan. Hello? Yung mga matagal lang, talagang, Lord, ang tagal-tagal na nito. Talagang ang dami mo ng luhang naubos. Okay lang yan. Iniipon naman ni Lord yung ating mga luha. Okay lang yan. Tuloy lang. Laban lang. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Sumampalataya ka sa ating Panginoon. Ang Diyos naman ang nakakaalam ng lahat. Amen ba? Amen? Inahahanda lang ni Lord yung ating mga puso para pag ibinigay. Baka mamaya, ibigay niya na yan di ba? Bigla niyang ibigay, mawala ka na dito sa J-Brim, hindi ka na makita. Andun ka na sa business mo. Di ba? Nag-aalaga ka na ng itik, di ba? So dapat, mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa kanyang panahon. Sa timing, yung timetable ng ating Panginoon. Mga kapatid, tuloy lang tayo at walang bibitaw. Laban lang. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy lang. Kalabitin mo siya, sabihin mo, huwag kang bibitaw. Laban lang. Amen. Di ba? May mga problema, may mga pagsubok tayo nararanasan, ang tagal-tagal na, may problema tayo sa ating mga pamilya, may mga problema tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa ating mga ka-office mate. Tuloy lang. Pag-pray lang natin, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Di ba, mga kapatid? Dapat ganun lang. Huwag tayo yung gagawa ng aksyon. Hayaan natin yung ating Diyos ang gumawa ng aksyon. At antayin natin, magtiwala tayo sa kanyang oras. Amen ba? Amen? Sabi diyan, James 4:15-17, sa halip ay sabihin ninyo, kung lolobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito yon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So, aware tayo mga kapatid. Ibig palang sabihin na kapag alam mo na mabuti na hindi mo ginawa, tayo pala ay nagkakasala rin sa paningin ng ating Panginoon. So alam mo na mabuti, dapat ginagawa natin ngayon. Yung mga pagtulong natin sa ating mga kapatiran na kapag nangangailangan. Amen? Amen ba? Alam naman natin yon mga kapatid, na iyon ay talagang kalooban ng ating Panginoon. So sa umagang ito po lang yung ating naibahagi at alam ko na merong naiwan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, patuloy po tayong mag-submit sa ating Diyos na walang katulad, to our God's sovereignty. Siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya po yung Diyos na higit ang karunungan sa lahat. Isipin natin, consider natin yung kanyang mga ginawa. Consider natin yung kanyang karunungan. Consider natin yung mga bagay-bagay na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. At patuloy po tayo na magpasakop sa kanya. Tayo po'y tumayo at minsan pa ay awitan natin ang ating Panginoon. At pagkatapos po ay diretso na po tayo sa Holy Communion.
So mga kapatid, habang inaawit natin to, ano ba yung mga bagay-bagay na nagpapahirap sa iyo para hindi mo nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang para ikaw ay makapag-submit sa ating Panginoon? Gawin natin po na personal. Kausapin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y umawit sa Kanya. Kausapin natin siya habang tayo ay umaawit, nakataas ang ating mga kamay. Mga kapatid, God knows. Yung mga itinuro niya sa atin sa umagang ito, hallelujah.